Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin ngayon ay yung mga nagba-viral sa TikTok at sa Facebook, mga ka-plastic. Ay kadalasan nakikita ko ito ay ang argumento between the sinasabi ng mga kababaihan na gaya ng nakikita nyo sa caption na broke boys don't deserve no pussycat, mga ka-plastic. So, sinasabi lang nila dito na parang hindi deserve ng mga broken na lalaki na mabigyan ng honor na makakain o makakuha ng isang dream girl na kanilang makakasama panghabang buhay. Pero meron ba talagang diferensya sa mga sinabi nila? Para sa akin, may konti o meron ding diferensya sa kanilang sinabi. Base sa post ni Arthur Batoon Bandolin Jr., buod ng pangungusap namin ni Patty Masoner habang bumabiyahe pauwi tungkol sa isyong larawan. Nakapaloob na napaka-problematic ng nabuong diskurso sa post na ito. Una, body shaming ang naging pangunahing tugon ng mga lalaki. Ginagawang malaking issue ang natural na anyo ng katawan, kulay ng atay na kipay, as if wala ng kalubot ang mga itlog. Mapuputi ang at walang mga hindi rin popular sa kalalakihan ng skincare. Samantalang para sa kababaihan, parang requirement ito kung magpupuntahan tayo sa imperfections sa katawan. Wala iyang katapusan kung tutusin. Talong-talo ang karamihan sa kalalakihang ganyan ang tugon. Pangalawa, broke boys don't deserve pussycat. Akala ilang mga nagsishare nito ay nagpapakita ng empowered woman o feminist. Fake. Hindi ang feminism ang tungkol sa gender equality at bodily autonomy. Hindi sa pagbibigay ng istriktong pamantayan kung sino lang ang pwedeng dapat magmahal at mahalin. Ang ganitong paniniwala ay elitismo. Lalo na at nasa Pilipinas tayo. At kapag naniniwala kang kailangan pa rin maging provider, ang lalaki bago maging karapat-dapat sa relasyon, nandyan pa rin ang lumang gender roles. Hindi ito tunay na women empowerment. Kung provider man o flawless woman ang hanap mo, hindi yan pagpapakita ng mataas na standards. Ayos lang, ayan, bilang preference, pero wag mong ipilit o ididikdik sa ibang tao. Kung pusikat ang hanap o kaya mong iambag sa relasyon, baka hindi pag-ibig ang hinahanap mo. Mas magandang pag-usapan kung kaya mo bang mag-offer ng respect, loyalty, at peace of mind. Hindi yung parang first world country o Pornhub lang ang paghahanap ng partner. Kung iira lang ganyang ideya sa Pinas, marami ang mamamatay na single. Dito, pinag-usapan dito sa sinabi ni Arthur, yung pagiging sa una, body shaming. Sino ba ang unang nag-a-attract ng body shaming? 'Di ba, mga kababaihan? Bakit ko nasabi? Kapag ang babae nalaman nila na hindi ganong kalaki ang kanyang pag-aari, hindi nila papatulan yon dahil hindi daw sila masasatisfied in sexual preference. Yun ang kanilang girl talk. Diba madalas nilang pinag-uusapan yan kapag babae sa babae, nagchichismisan, no? Kamusta ang boyfriend, nanliligaw sa'yo? Diba, malaki ba yon? Ganyan, ganito, ganyan. Diba ganun yung mga ninyo, open up ninyo sa isa't isa?
Pati yung mga experience nyo na nagsisex trip kayo ng iyong boyfriend, kinekwento mo pa sa mga kaibigan ninyo. Tapos kapag hindi maganda ang kwento, parang na na-degrade ang iyong pagkatao. Diba? Tsaka isa pa, kapag nakita mo ang isang lalaki na hindi ganong ka-tipo na matipuno, ay hindi ninyo pinapansin. Para sa inyo ay parang ang pagiging masculine ng isang lalaki ay isang significant bilang isang babae na naghahanap ng talagang matipunong lalaki. Where it comes sa skincare mga kaplastic, may mga kalalakihan din naman na aware sa kanilang mga side hygienic. Pero hindi lang ninyo napapansin kasi kayo napaka-arte ninyo. Kasi kayo hindi lang safeguard yung gamit nyo. Meron pa kayong Rebidunat ba yun? Ano? Meron pa kayong pinapahid na lotion. Meron pa kayong kung ano-anong ek-ek na kung saan-saan ninyo ginagamit. Diba? Di kagaya kami mga lalaki. Kontento na kami sa shampoo at safeguard tapos Colgate. Yun lang. Ngayon kasi, lahat na ng uri ng kaartihan, lahat na ng chemical substance na in-apply mo sa buong katawan mo para luminis ka, pumuti ka, at bumango ka, ay in-apply mo. Kaya nagkakaroon ng parang discrimination sa bawat tao na hindi lahat ng mga kababaihan ganun ang iniisip. Meron nga mga babae na encounter ko na hindi sila tumitingin sa kalinisan ng lalaki. Meron kasing nababanguhan sa anghit ng lalaki lalo na kapag pawisan. Merong ganun, mga kaplastik. Ewan ko lang dito sa mga inutil na babae na nasa larawan. Kasi ang mga yan, mga nepo babies yan, mga kaplastik. Diba? Pangalawa, sinasabi dito, Bronx boys don't deserve the pussycat. Akala ng ilang pagsisira ay nagpapakita ng empowered woman. Diba empowered woman nga kayo? Ba't ko nasabi? Kasi parang lahat ng gusto nyong mangyari sa isang lalaki dapat parang fairy tale. Para bagang lahat ng gusto nyong mangyari sa isang relasyon, it in one click na yun na agad, instant na agad. Tulad ng pagyaman, karangyaan, di ba? Yung pagiging romantic na date na gusto ninyo nasa mga expensive na lugar kayo mapunta. Kahit na alam ninyong hindi nyo afford yun. Tapos magre-resort kayo kapag swimming, swimming kayo ng mga holiday break. Di ba? Di ba ganun kayo? Tsaka sa usapang provider, lagi kasing kinukulturize at ninonormalize ng mga kababaihan na ang mga lalaki ang magwawaldas ng pera para lang masunod yung mga gusto nila o magustuhan kanila. Ganun kasi sila. Kaya nga tingnan mo marami mga apam. Diba? Maraming babaeng pumapatol sa mga apam. Diba pansinin nyo yun? Maraming afam na willing makipagrelasyon sa mga Pilipina. At tinitake advantage yun ng mga kababaihan, mga kaplastik. Doon na kasi pumapasok yung salitang provider. Hindi lang sa financial needs, kundi sa lahat ng mga gusto mong mangyari. Tsaka gusto nila instant. Pag nalaman nilang mayaman pamilya mo, automatically magkakagusto ka na sa kanya. Hindi ka na mahirap yayaing mag-Jollibee. Pero pag alam mong walang-wala yung lalaki, hindi nyo pinapansin yan. Nandyan na yung punto na kung ano-ano ng mga sinasabi mong di maganda sa lalaki. Diba? Ganun kayo, diba?
Ito, may iba pang opinion. Ito si ito panoorin. Ito si Aileen naman, may kanyang opinion. Babae ito. I make 100,000 per month of my salary and I'm sorry I just found out the content creator who made this is a man hater has been the one being mean sa Comsec. I'm only here to say everyone can have preference in their relationship. Maybe it's a woman or man. Little boys who only use what do you have to offer. In arguments that involve talking about women not wanting broke men are so funny. The reality of it all is no woman wants to date a broke man, nor are they willing to settle for someone who can provide least effort on their relationship. Girl wants someone handsome. Let them someone hot. Let them someone chubby, and let them someone rich. Let them someone in the end of it all who really wants to live in poverty. I know nobody does. Most of the time, women seek wealthy partners with the mindset of planning of long-term relationship ending the marriage, not the side BFS, not temporary happiness, but the future. So yes, I do want a rich man. I want successfully hardworking man provide. I want roof over my head. I want good household appliances. In a pro education, some kids, I want time holiday. In short, sinasabi na nila dito na practically gusto nila sa kalalakihan ay man's provider o yung meron talagang may bubuga sa relationship, mga ka-plastic. Kaya nga sila nagkakagusto sa mga mayaman eh. Even sa mga babaeng naghahanap ng mga apam, ganoon di ba? Ginagawa yung business o binebenta yung iyong kipi sa mga lalaking may kaya, even sa mga DOM na tinatawag. Diba? Ayaw ninyo kasing aminin na yun talaga yung requirements ninyo bilang isang babae. So pakinggan natin itong si TPC nga pala. Lagi tayong nakikinig dito eh. Panoorin natin. Kuya, anong masasabi mo dito? Well, hindi ko trip yung video na to. No? Hindi dahil hindi ko trip yung mga nasabi nila, no? At hindi ko trip yung mga tao dito sa video. Sa katunayan, they are really pretty girls. No? Napaka-confident nila sa sarili nila. Pero hindi ko lang trip yung ganitong uri ng videos lagi. Kasi feeling ko, imbitasyon siya sa napaka-fruitless at napaka-toxic na usapan sa social media lagi. Himayin natin bakit ba nagiging toxic yung ganitong usapin lagi. Well, dito sa video na to, meron silang declaration of preference. No? I mean, hindi naman nila direktang sinabi na, preferred namin yung mayayaman na tao. Pero, syempre, in-emphasize nila, yung broke boys don't deserve no pussy. Kumbaga, tama naman eh. May preference na yun. Hindi nga lang nila directly sinabi. Pero para na rin sinabi nilang ganun. Na gusto nila na ang isang tao ay marangyana. Saka lang nila sasagutin. Di ba ang pangit nun na parang kung kailan nagkaroon na ng bunga ang kanyang paghihirap saka lang darating sa buhay niya. Nuggets niyo yung ibig kong sabihin, mga ka-plastic. Tapos, siyempre hindi mo naman naramdaman yung mga paghihirap na pinagdaanan ng lalaki bago niya nakamtan yung tagumpay na yun. Kaya hindi mo rin mapipil yung kahalagahan nun. Kaya kung kayong mga babaeng oportunista ay talagang walang habas na magwawaldas lang ng mga kwarta at pera na mga kalalakihang handa kayong mahalin, makuha lang ang iyong kipay. Nagets nyo, mga ka-plastic? Hindi man nila sinabing preference yun o invitation. Diba?
Kasi isang uri yan ng toxicity, yan sinasabi ninyo. Na broke boys don't deserve the kipay. Para kasing ang nangyayari dito, yung kipay ninyo ang ginagawa nyong pang-business engagement. Binebenta nyo na. Parang no money, no kipay. No money, no kipi. Diba? No money, no honey. Ganun kasi yung labas. Kaya wag na tayo magplastikan, mga kaplastik. Ganun naman talaga. Kaya nga, most of the several people na mga broken na lalaki o yung mga taong walang able, na walang kakayanan na mag-provide ng magandang pamumuhay sa mga babaeng pinapangarap nila, ay nahihiya o natotorpe na lang dahil ayaw nilang mapahiya o mabroke ulit. Na kapag nalaman ng babae na wala kang masyadong income o ganito lang yung buhay mo, isa kang minimum wage earner lamang, ay hindi ka papatulan. Busted ka na kagad. Meron nga ako nakita eh. Hindi lang niya kamag-anak yung supervisor niya, hindi siya mamahalin ng babae. Tingnan mo, hindi sa pagtatangi ng isang lalaki, mukha siyang baluga. Hindi kagwapuhan, hindi naliligo, walang sanitize. Gaya ng sinasabi ng isang netizens kanina na kailangan maging hygienic kang lalaki para attractive ka sa mga kababaihan. Samantalang yung lalaking yun, parang sa tingin ko lang parang hindi naliligo. At syempre dahil mayaman yung pamilya ng lalaki, mayroong negosyo, supervisor pa sa isang kumpanya. Kaya pinatulan kahit walang trabaho yung lalaki. Yun ay dahil ang preference nga ninyo, engaging someone na binibigay ninyo yung kipi ninyo kapalit ng kaperahan. Kaya nga no money, no honey. Yung belief na yun na hindi deserve ng puday ng mga taong broke, declaration ng values nila, 'di ba? Kung ano yung pinahahalagahan nila sa kung paano nila view ibang tao. Nagiging toxic yung mga ganitong klaseng declaration kasi once na meron ka kanila pag na preference mo, no, tapos yung preference mong yun posibleng i-take ng other sex bilang atake kasi meron at meron tatamaan diyan, 'di ba? Kukunin nila yung video to bilang ticket to do the same. Kumbaga, yung ibang tao naman maglalapag naman ng kanilang preference din, no, na posibleng makasakit at posibleng tumukoy din sa ilang specific na babae. Gaya na lang na ibang mga komento dito, no? Gaya na lang na ibang mga video nilabas dahil dito sa video na to. Ang mga babaeng pakawala sa kalsada, hindi rin naman deserve ng singsing niya. Then ang ending, di ba? Nagkaroon tayo ng mga valid na excuse para mang talk down ng ibang tao. Well, wala. Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Ba't ang babae pag nabobroken hearted, tanggap ng lalaki na kung ano man ang meron siya at kung ano yung nakaraan niya? Bakit kayo mga babae, mga kaplastik, hindi nyo kayang tanggapin? Di ba? Bakit hindi nyo kayang tanggapin? Dahil mayroon kayong requirements na kailangan may pera. Di ba? Pag broke ang babae, broken hearted ang babae, wala kaming pakialam kung ano yung nakaraan mo, basta may gusto sa'yo yung lalaki as long as na genuine love yung kanyang ginagawa at unconditional love yung kanyang pinapakita. Talagang tatanggapin ka nila. At wala silang kahit anong requirement na hinihingi sa babae na kahit na broken hearted ka sa ngayon. Diba? Samantala kayong mga babae, ang dami nyong ek-ek, ang dami nyong patutsada, ang dami nyong kaartihan sa buhay, na gusto nyo pa ay talagang to the point na financially stable na yung lalaki. Successful na yung lalaki.
Oo nga, let's say sabihin na nating successful yung mga kalalakihan, gumanda ang buhay ninyo, pero in the end of the day, hindi rin ninyo na-gelt yung relationship nyo in inner heart. Kasi nga madalas kayo nag-aaway, hindi parehas ang pananaw ninyo. Lagi kayo nagko-contradict. Kaya umabot sa puntong nag-iiwalay na lang. At dumadami rin ang mga single mom dahil sa mga ganyang katoksikang paniniwala ninyo. 'Di ba? Kaya dumadami mga single mom sa Pilipinas kasi ginagawa nila kasing fairy tale lang lahat. Na madali kayong nasisilaw sa yaman at pera, mga ka-plastic. 'Di ba? Mga specific na taong pinatatamaan, di ba? Masaktan ng masaktan, di ba? Galit na galit yung mga walang pera. Galit na galit naman yung mga babae malandi. Napepe lang ka ibigay. Come on, bro. This is toxic as fuck. Nagre-record! Ay, gusto mo ako'y? Yes. Lulutuan kita, hindi. Sige, lutuan mo ako. Ilan? 3. At hindi para sa akin yung ganoong klaseng diskusyon, mga pre. Personally, babae ka man o lalaki, wala akong pake sa preference mo as long as yung preference mo minsan nananatili na lang sa utak mo. Kasi wala namang rason din to publicly declare yung mga gusto at ayaw mo kung tungkol lang naman to sa'yo. Ikaw, buhay mo yan di ba? Personal filtering system mo yung mga preferences mo to design a life that you want to build for yourself. Di ba? Hindi concerned dyan ang ibang tao. Yes, walang masama sa pagkakaroon ng preference pero may masama sa pagkakaroon ng public preference kung saan yung preference mo posibleng makasagasa sa ibang tao at magiging cause of debate yun lagi. Tas nagiging invitation rin siya para question na sino ba kayo? Ano bang kaya niyo i-offer? Diba? You don't want that for yourself. Hindi mo naman kailangan sagutin yung mga tanong na yun Pero pag Ayun na nga yun Yung mga hindorotot na babae na yan, ano ba ang mga may aambag ninyo? Diba? Ano ang may contribute nyo bilang isang babae na nangangailangan kayo ng very successful person o magandang pamumuhay o something na mayroon kayong requirement na dapat malaki ang burat ng lalaki para mahalin mo siya ng maayos. And in the end of the day, iiwang ka rin naman dahil napaka-toxic mong babae. Diba? Ganun kasi yung nangyayari, mga ka-plastic And that's the reason why kung bakit tumatanda kayong dalaga. Yan ang isa pa. Kasi nga, masyado kayong maarte. Diba? Napaka-walang kwentang mga ganung klaseng preference na sinasabi niya. So magtungo naman tayo sa isang punto na ito. Yan yung sinasabi ko sa post ng iba. Pansinin nyo, mas gusto ang apam ng pangit na Pinay kaysa sa babaeng may high maintenance. Totoo yun. Diba? Most several of American people didn't like a pretty girl or beautiful girl to marry him. Karamihan yung mga probinsyana mga nagugustuhan na mga apam. Mga tipong hospitality yung babae, maasikaso, talagang yun talaga yung hinahanap ng isang lalaki. Hindi yung parang ginagawa nyong bangko yung lalaki ninyo, na kapag kailangan nyong humingi ng pera, hihingi kayo ng pera. Yan kasi yung mga mentalidad ng mga kababaihan dito sa Metro Manila, mga ka-plastic. Diba? High maintenance tapos high mileage. Long mileage, 5 to 10 mechanic trying to fix the engine but ended failed. Meanwhile, the brand new owner type Jeep sitting in a waiting for the right driver. Let's bring back the Maria Clara. Wala na, hindi na mabibring back ang Maria Clara sa panahon ngayon.
Those APAM choose them because they have no choice. Hindi naman ganon. May mga APAM talaga na talagang hinahanap nila yung potential na maging isang material wife. Parang talagang housewife na datingan. Hindi yung parang pang modeling o parang pambabae para sa lahat. Ka-plastic. Nagets nyo? Bakit may mga APAM na mas gusto nila yung hindi ganun kagandahang babae? Samantalang ang daming magagandang babae sa Amerika. Pero bakit hindi yun ang napipili nila? Diba? Pangit o maganda, pwedeng mahalin ng APAM. Depende lang kung paano tratuin ng dami nyo pang eme. Body counts. So, magpunta naman po tayo dito sa meron akong nakita dito. Ito yung isang istorya na kung saan ay pwede nating ihalin tulad yung sitwasyon, mga ka-plastic. Na kung saan ay meron namang long time relationship na magkasintahan pero bigo siyang makuha yung kanyang kamay para sa pagiging mag-asawa. So anong dahilan? Ito yung panoorin natin. Sobrang sakit sa puso nang nangyari sa amin dito sa bahay. Hindi ko akalain na makaka-experience ako ng ganitong bagay sa buong buhay ko. Tingnan ko muna. Sorry. Mag-share about the message or Mark. Kinakabahan ako. So, kumbaga, ito, na-share ko lang kasi sa mga shinare ni Dad kanina. Kumbaga, about sa transformation. So, meron kasi, kumbaga, niniwala ba kayo na may isang tao na minsan ginagamit din si Lord para tulungan kayo mag-transform. Okay lang patawagin ko kung sino yun? Okay ko? Okay na! Pwede ko matawagin yung Jessica Nicole Fajardo. Pero guys, bago natin ituloy, naka-order na ba kayo ng Toy Story Collection? Po nito. Ito kay Lord. Pagkaling kay Lord, papakawalan pa ba? Papakawalan pa ba natin? For you. Okay. May popost na ako, Coach Love Love. Parang pareho na nilang pinakahihintay itong moment na to. Ngayon, ito yung istorya na kung saan ay nag-propose yung lalaki sa isang long-term girlfriend niya o kasintahan niya. Na maayos din naman ang pamumuhay ng lalaki, then wala namang problema sa ugali, and then maganda rin naman yung pamumuhay ng lalaki. Wala nang problema. Talagang ang kulang na lang talaga ay ang pamilya o yung gumawa na sila ng sarili niyang pamilya. Pero hindi kasi lingid sa kaalaman ng lalaki ay parang ito yung sumunod na pangyayari sa buhay niya na hindi niya matatanggap habang buhay. Na parang sabihin na rin natin na hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin, mga ka-plastic. 'Di ba? Meron kasi talagang babae na hindi talaga deserving na mahalin ng totoo. Dahil kasi itong mga ganitong klaseng babae, nangongolekta lang yan ng mga burat. Mga hindi pa nakokontento yan, mga plastic. Meron kasi at meron niyang hinahanap na iba, kaya ganyan yung mga yan. At boto lahat ng mga pamilya, pati yung mga barkada niya, inaantay na lang yung sagot ng babaeng nililigawan ng lalaki ito. Pero ito yung naging sumunod na pangyayari. For you. Okay. May popost na ako, Coach Love Love. Parang pareho na nilang pinakahihintay itong moment na to. Coach Ma, congratulations! Ang kanilang buhay po ay may matinding layunin at may purpose. Kahit anong problema, huwag kayong maghiwalay, okay? Good life hanggang sa future. Mas maganda yan. Mas lalo kayo mapapalapit kay Lord. Tuwan-tuwa yung marami. Mas ganito ang reaksyon ng babae.
ganun ako. Feeling ko baka nape-pressure ka lang kasi Mr. Ko, very Tama. Sinabi niya na pressure ka lang. Pero yung lalaki, desidido na. Hindi siya napipilitan dyan. Ikaw lang ang napipilitan. Diba? Kaya yung mga sinasabi nilang broke boys don't deserve the kipay. Ito, panoorin nyo. Napakaayos ng ugali ng lalaki pero anong ginawa ng babaeng ito? Nape-pressure daw siya. Lord, ganyan. Parang gusto ba ni Lord, ganyan. Kasi ba't naman ganun nakaka-pressure? Feeling ko baka nape-pressure ka lang kasi Mr. Ko, married na din, no? So nirarason pala niya na yung kapatid niya married na. Kaya gusto niya dapat parang ang nangyayari kasi dapat daw mag-asawa na rin daw siya. Parang sinisisi pa yung mga barkada. Diba? Para kasi ang nangyayari kasi culture shock. Parang tinanggalan daw siya ng desisyon sa buhay, mga ka-plastic. Ganun kasi yung nangyayari. Ganun nakaka-pressure. Feeling ko baka nape-pressure ka lang kasi Mr. Ko, married na din, no? So, napag-usapan na namin ni Lord, pero parang hindi. Dami na patahimik at nasimangot. Ismayado. Paanong di pwede? Paanong di pwede? Bakit hindi pwede? Kutob ko lang, mga ka-plastic. Meron niyang iba. Ganun lang yun. Hindi po pwedeng hindi siya two-timer, mga ka-plastic. Meron yan. Kaya kayo mga nanliligaw, obserbahan niyo muna yung mga kinikilos ng jowa niyong babae. Obserbahan ninyo muna. Na baka mayroon pang ibang binabaunan yan. Ganun lang kasimple yun. Kasi hindi yan magsasalita ng mga ganung bagay kung wala yan nakitang iba. Anong masama sa pag-propose? Meron naman nagpropose na hindi naman nagkakaanak agad. Diba? Nasa tamang panahon din naman yun eh. Nasa proseso din naman yung pag make a children eh. O paggawa ng mga bata eh. Ito kasi yung mindset ng babaeng to. Parang ayaw niya magpatali. For what reason? Bakit kaya? Kasi nga merong iba. Ngayon, sabihin nyo na to ngayong mga babaeng nasa TikTok na sinasabi niyang broke boys don't deserve the pussycat. O, ito yung ginawa ninyo sa lalaki. Kayong mga babae talaga may highly standard, mga ka-plastic. Sobrang napakalaki ng standard nyo sa lalaki. Kahit napakabuti ng lalaki, ayaw nyo. Kasi meron din kasi ako nakakwentuhan, mas gusto daw nilang sa lalaki, yung bad boys daw. Yung talagang halos baboy-babuyin na siya dahil bad boys. Yun kasi yung gusto ng babae. Ayaw nila ng banal. Ayaw nila yung mabuting tao. Gusto nila yung bad boy ka. Kaya nga one time meron akong katrabaho na nagkagusto sa hambog na lalaki way back sa Eastwood, Libis. Ayoko nang sabihin ko anong tindahan yun. Ang nakakaalam lang noon yung makakapanood sa akin ng mga katrabaho ko dito. Ang napangasawa niya ay isang fuckboy na lalaki na bad boy. Talagang bad boy literally.
Alam niyang mayroon alam niyang babaero yung lalaking yon pero nagustuhan niya kasi nga bad boy. Tsaka maganda rin yung pamumuhay ng lalaking yun. Tatlo motor nun mga kaplastik. Unfortunately, hindi lang siya yung inaangkasan sa motor. Marami. Yun pa yung ipinagmamalaking ikunento ng hambog na lalaki na yun. Itago na lang natin sa pangalang Ricky. Di ba? Yun kasi ang reason kung bakit dumadami ang mga single mom. Nung inanakan siya, actually hindi yata sila nakasal eh. Nag-live-in lang sila sa Santolan. Tapos nung inanakan na siya, inantay lang gumapang yung baby nila, saka gumapang sa ibang babae. Ang bilis ng karma, no? Kasi ang taas ng standards kasi ng babaeng yun. Saka kasama niya sa mga bad boy na mayaman, may pera, maraming motor. Yun. Naging isa na siya ngayong single mom. Sa awa naman ng Diyos sa mga araw na ito, sa mga panahon na ito, nakatagpo rin naman siya ng matinong lalaki na ipinakasal siya sa damdana. Yan ang maganda. Naging maganda yung storya mga kaplastik. Baga, dun sa pangalawang asawa niya ngayon, ay nakabawi-bawi rin siya. Kahit na minsan may pagka-toxic din siyang babae. Kasi nga, ba't ko nasabi? Bugnutin siya. Bugnutin na siya sa personal, bugnutin pa siya sa Facebook. Kaya nakakaawa rin yung mga lalaking napakabuti. Masyado kayong good boy. Kaya tuloy kayong mga good boy. Hindi tuloy kayo sineseryoso ng babae kasi nga ayaw nilang mag-enclose o ayaw nilang makipag-closure sa inyo. Kasi mas deserving nilang ibigay yung kipay nila sa mga bad boy, mga kaplastik. Yung gagawin lang silang parausan in the end of the day, iwalayan din. Yun na yun. Let's pray. Lord, Lord God of thank you, Lord God, for this hours. Is Amen. Kaya kay kuya, kay sir, ang advice ko sa'yo, huwag ka maging broke. Hayaan mo na lang na dumating yung panahon na ma-realize niya na mali yung kanyang desisyon. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kaplastik. Kasi may mga babae talagang wala talagang sa tama ang pag-iisip. Hindi yun dahil sa na-culture shock lang siya o na-pressure siya dahil yung kapatid daw niya may asawa na. Hindi yun ang dahilan. Meron kasing ibang lalaking pinupormahan yan. Maniwala ka sa akin. Kaya siguro ganyan yan. Kung halimbawa hindi mo man nahahawakan ng kanyang cellphone para makasilip ang kanyang mga social media accounts, eh dun ka na magduda. Na baka mayroon nga talagang ibang ini-entertain yan. At baka mayroon pa yang ibang pinapakitaan ng kanyang kipe sa ibang lalaki. Kaya hindi ako naniniwalang hindi siya handa. Dahilan lang nila yun. Dahil kung talagang gusto ka ng babae, hindi yan magdadahilan, mga kaplastik. Kaya kung ako sa'yo, eto si sir, maganda ka na lang ng ng tali. Itali mo doon sa pinakamataas na bahagi. And then, maglagay ka na nga rin ng mga bandirintas. Baka, baka iniisip nyo magbigti. Hindi yun. Baga magsimula ka ulit. Baga wag mo nang intindihin tsaka mag-focus ka na lang sa sarili mo. Patunayan mo sa sarili mo na maging maayos at maging successful ka sa buhay. Ngayon kapag binalikan ka ng hindorotot mong girlfriend, sampalin mo ng pera tapos tadyakan mo, durain mo sa muka.
Ganun lang yun. Ngayon sabihin mo, the girls o yung babaeng pawok don't deserve may rooster. Di ba? Ganun talaga ang buhay eh. Meron talagang times talaga na ganyan sila mag-isip. Kahit yung mga nagba-viral sa TikTok, mga toxic din yan. Hindi deserving na talagang seryosohin ng mga lalaki yan, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Sending out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.